magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Na-miss niyo ba kami? Isang buwan din kami hindi nakapag-live ni Ate B, ah. Welcome po sa Thank You Doc. Si Alvin Chico po ito. And first live po namin since, I think, Holy Week, ano? Oh, first live po namin since Holy Week. Kasi Holy Week ako nagliwaliw bago mag-eleksyon. Kumusta po kayo dyan? O, tuloy natin yung ating mga live. Nuknukan ng alinsangan ng aga-aga pa lang. At hindi maalinsangan pa sa Makati. Tingnan mo naman yung araw, oh. Ang tindi. Wala pang alas 9 niyan. Morning, Ate B. Asan Nami? Ay, asan Nami? Asan Nami? Hello, kumusta naman? Alam mo, mainit nga yung panahon, pero nagulat ako, Vika. Kasi di ba na medyo nagra-running tayo ngayon. Marami tayong mga nakitang mga runners kahit nasabihin mong ganito yung panahon. Ano? Dami gusto maging healthy, in fairness naman, di ba? Which is actually good. Kasi okay pa naman yan. Sabi ng dermatologist na guest natin a few weeks ago, hanggang 9. Oh, wala pang 9. 8:30 pa lang naman eh. So okay pa yung healthy pa yung sikat ng araw hanggang 9 o'clock. Hindi mo ba na-miss yung live natin? Pati yung intro music natin, nag-iba. Oh, naku, nakakamiss ho kayo, pero huwag ho kayo mag-aalala. Babawi po kami ni Alvin sa inyo, ha? At i-ready nyo na rin po ang inyong mga katanungan at saka yung mga concerns ninyo. Bakit? Kasi mag-reboot tayo para malaman rin namin kung ano mga gusto nyong pag-usapan dito po sa ating programa. Parang nag-iba din yung look ni Ate B. Hindi ba nag-iba, Ate B? Parang nag-iba yung hair mo or tinali mo lang? Ikli kasi. Tinali niya lang. Sabi ko, nagpa-iksi ba ng buhok si Ate B? Ay, maganda, Ate B. For summer look ba yan? Ikling. Ayan, no? Hindi ko na mapunit eh. Kasi ikli. Naisip ko, kailangan ko pa ulit. But anyway. Na-miss nyo ba kami? O, magpadala na kayo ng pabati as early as now. Babatiin natin, ha? Batian tayo ng morning. Kasi ang kapiling po natin ngayong umaga ay ang incoming president po ng Philippine College of Physicians. Matagal na natin kaibigan. Familiar na rin kayo. And endocrinologist natin, ang kaibigan natin si Dr. Nemi Nicodemus. Magandang umaga po, Doc. How are you? Where are you? Magandang umaga, Alvin and Ate B. Of course, na-miss namin kayong lahat, no, sa inyong live show. And it is a good day today to discuss several topics. Ayan. Congratulations muna. Congratulations on our honor. Incoming po na presidente ng Philippine College of Physicians, si Dr. Nemi Nicodemus. Wow, what an honor, Doc. Ano? Ibig sabihin ba din, Doc, tumatanda ka na dahil nagiging presidente ka na ng mga asosasyon? In a way, palatandaan yan, Alvin, na medyo nagkakaedad na tayo. Pero hindi sabi nga ni Ate B, bumabata ka lalo. Parang kamukha ni Jericho Rosales dyan siya. Oo. Bagay yung salamin sa kanya. Success ang tawag dyan. Diba? Bago natin pag-usapan yung pagiging presidente ni Dr. Nemi, we'll start with some recent issues. At ang pinaka-recent na nasa memory ng ating mga kababayan, napanood niyo po yun, yung 10-year-old po na namatay while in the process ng circumcision. Siyempre, mga kalalakihan naman sa Pilipinas tayo, dumaan tayo sa ganyan. At saka karamihan ng mga kalalakihan sa Pilipinas talagang nagpapatuli as a matter of tradition or as a matter of religion for that matter. Po. Nung nakita mo, Doc, anong naging reaction mo when you saw the report? Una, nagulat ako, siyempre. Naawa ako dun sa nangyari sa bata. Pero naisip-isip ko rin, sa dami ng mga Pilipino, or kahit sabihin natin hindi Filipino, kahit sa ibang bansa, na natutuli, itong ganitong klase mga report, napaka-rare ng ganitong mga occurrences. So pagka talaga nangyari ito, ang unang tatanungin natin, bakit? Bakit nangyari? At meron bang hindi naging tama doon sa proseso? Kaya as a doctor, of course, unang-una kagad yan na tatanungin mo is the condition of the patient. Bago ba siya natuli? Ito bang batang ito ay walang ibang sakit, walang ibang karamdaman? Maganda ba yung kanyang kalusugan at the time na siya ay nagpatuli? And then pangalawa, of course, would be yung anesthesia na ginamit sa bata. Of course, we all know that anesthesia is required when you do procedures. Kahit na as simple as tuli, meron talaga yung anesthesia pero hindi ganon kadami. And the manner of administration of anesthesia sa tuli ay yung simple lamang, no, na ini-inject lamang ito sa ilalim ng balat, no? Hindi ito yung general anesthesia na alam naman natin ginagawa
sa mga taong mas major ang operation. Mm. And hindi Filipino, kahit sa ibang bansa. Ay, sorry. Go ahead. Pininaan ko lang yung ano ko. Go ahead, Yeah. Doc. Sorry. And lastly, of course, yung skill nung nagtutuli. And ideally, ang tuli talaga ang gumagawa dapat niyan ay isang doktor, a health professional na talagang trained, or if not, ay under supervision ng isang trained health professional. And ideal setup talaga would be a clinic or a hospital, kasi dapat sterile ang condition nito dahil just like any other operation, kung may kaka-introduce ng bacteria, pwedeng magka-infection. So, yung tatlong bagay na yun ang kagad iniisip namin kapag kami mga ganyang mga report. And of course, since hindi ko naman alam yung condition ng bata at hindi ko rin naman alam kung ano yung anesthesia, kung paano siya ginawa, we can just ask yung bang gumawa nito during the report, was he or she really a legit doctor? And No. I've heard mukhang hindi naman yata. Hindi. Unfortunately, hindi doktora si ma'am yung nagtuli. Yun pa yung nakakasama, Doc, kasi syempre it also parang in a way affect your profession. Na may nagpa-practice pala ng profession nila, Ate B, na hindi doktor. Hindi ba although sa probinsya, Doc, pero hindi doktor. May mga pinsan ako tinuli lang na matanda doon sa amin, pinukpok lang. Pwede na. Tama yun. Actually, di ba naging, nung bata rin ako, very common pa yan, Alvin. And I must admit, ang up to now, I think, sa mga probinsya, meron pa rin naman yung pokpok na tinatawag natin. Pero itong mga pokpok na ito na talagang way ng pagtutuli, di ba alam naman natin na ito ay handed down from generation to generation. So kahit papaano, sabihin na natin na hindi man sila doktor, baka naman bago nila ginawa ito, meron ng mga nagga-guide sa kanila kung paano ito gawin. At kahit papaano may pag-iingat na ginagawa. Oo. At saka, Doc, yun pala yung kahalagahan ng inyong asosasyon, since you are the president. Kasi merong PMA, tama ba? Paano ba na-regulate? Sino ba nagbabantay sa inyong mga doktor bago natin puntahan yung issues na yan? Kasi ang nangyari nga dito sa tuli na ito, hindi pa doktor yung gumagawa. Paano nyo binabantayan at ano ang ginagawa at nagagawa ng mga doktor? Okay. Doon muna sa unang tanong mo, Ate B, about PMA at saka yung Philippine College of Physicians. Dito kasi sa atin sa Pilipinas, pamilyar ang mga tao doon sa mga specialization ng mga doktor. Tinatanong, ano ba siya? OB? Pedia? Cardio? Ayan. Kami, in general, kami yung mga internal medicine or internists, at under sa amin yung mga iba't ibang mga subspecialty namin, yung cardio, pulmo, nephro, endocrinology. Kaya ang tawag sa organization ng mga internists sa Pilipinas ay Philippine College of Physicians. Yun yung organisasyon kung saan ako yung magiging incoming president starting June 1. So lahat kayo internist. Pag member ka ng PCP, you are automatically an internist. Ang hindi internist, hindi ka pwede dyan. Yes. Kasi by training yun kaya kami nag-bond together because of our training, which is internal medicine. So hindi kami surgeon, hindi kami OB, hindi kami pedia. Yun yung mga iba pang mga specialty. Pero pag lahat-lahat ng yan pinagsama-sama mo under one organization, OB, pedia, internal medicine, surgery, yan na yung under PMA, Philippine Medical Association. So, mas lahat ng doktor. Lahat ng doktor sa Pilipinas. Pati yung mga dentist kasali na rin doon. Hindi. Doktor lamang, doctor of medicine lang. Iba yung hindi yung doctor of dental medicine. So yung dentista, hindi yan doctor of medicine, doctor of dentistry yan. Dental medicine sila. Dental medicine. Iba naman, may sarili naman silang grupo. Yes, meron silang Philippine Dental Association. Ayun. So ganun pala yun. Kailangan alam po natin na miyembro po sila ng bawat organisasyon. Ngayon, dahil nangyari na nga po yan, public interest kasi siya, Doc. Pasensya ka na, public interest kasi yung pagtutuli. Dahil nga, may namatay na pong bata and the parents would want their children or their sons circumcised because of tradition and culture. Ano ngayon ma-advise po ninyo, Doc, sa mga magulang na nakikinig? Mahahabol pa yan sa summer. Kasi hindi pa naman tag-ulan Tsaka mainit pa naman. Ako magpapatuloy mga 10, 11, 12. Yes. Actually,
etong nangyaring ito sana, Alvin, at sasagutin ko na nga yung pangalawang tanong din ni Ate B kanina, no, pati tanong mo na rin, na sana wag mawalan ng tiwala ang mga magulang doon sa proseso ng pagtutuli. Dahil ito po ay hindi madalas nangyayari. It is an isolated incident, and in fact, gaya nga ng nalaman natin, hindi naman po talaga totoong doktor ang gumawa nung pagtutuli na yon. Kung kaya tayo po ay bilang miyembro ng medical community, amin pa rin pong nirerekomenda na para po sa kalusugan ng ating mga anak na lalaki, importante pa rin po ang magpatuli. Alam naman po natin na cultural po ito sa atin sa Pilipinas. Hindi po sa pilitan. In fact, nasa desisyon pa rin ng magulang at ng tao, ng pasyente, kung gusto niya magpatuli. Pero ito po ang maganda, batay sa mga pag-aaral, ang isang taong circumcised ay mas mababa ang tsansa na magkaroon ng urinary tract infection compared sa isang lalaking hindi po tuli. At higit sa lahat, isa pa po sa talagang napag-aralan na, yung pong tsansang magkaroon ng cancer ng penis o yung penile cancer ay nababawasan din kapag po ang isang lalaki ay tuli compared sa isang taong hindi tuli. Kaya naman, may importansya. May ganyan pala, may cancer of the penis pala. I didn't know. Akala ko prostate lang yung pinakamalapit doon na alam kong cancer. So meron din palang cancer sa ari. Yes, pwedeng mangyari ito, Alvin. At dahil ito doon sa mga virus and bacteria na pwedeng dumikit doon sa ari ng lalaki, lalo na kung yung balat ay kagaya sa isang hindi patuli, alam naman natin, natatakpan ng balat, yung pinaka inside organ na sensitive part. Kung kaya't doon maaring dumikit ang virus, bacteria, and ang isa pa, di ba, for hygienic purposes, alam ito ng mga kalalakihan na kapag tayo ay hindi naglinis ng maigi ng ating ari, meron talagang amoy at meron doon na namamaho. Kung kaya't kung ikaw ay tuli, mas mabilis itong linisin. Kumusta naman po pala, last na lang, yung STD ba mas mataas kapag hindi tuloy? Ay, oo, good news yan, Ate B, dahil sa pag-aaral din, yung sexually transmitted diseases tend to be lower sa mga lalaking tuli compared sa mga hindi tuli. So maganda pa lang tanungin. Kasi Ate B, may ibang kultura din na hindi tuli. Oo, pero yung mga Europeans, mga Pranses, mga British, iba yung tradisyon, wala silang ganun. Bahala, ikaw ang mamimili. Anyway, break muna tayo saglit. Ang dami niyang nagpapabati, Doc. Saglit lang, Doc, ha? Ibihin tayo sa next topic natin. Na-miss nila kami nang wala kami. Louie Basco! Good morning, Louie! Ganon din si Dana Gil. Ako, nagbigay ka agad ng 99 stars si Dana Gil. Dana Gil, thank you. Maraming salamat. At hindi ko naman. Si Dara, 100 stars ang ibinigay sa atin. Thank you naman. Sino pa bang nandito? Rinalyn Sabarido, mga nanonood sa atin sa radyo din. Si Louie Carias Basco, hello. Ayan. Pasok po ba sa kaso ng medical malpractice yung medical trainee na wala pang license pero kasama ng licensed doctor? Paano nga pala yun? Lalo na sa mga mission, di ba? Paano po ba yun? Tama yun. Actually, pagka technically speaking, hindi sila kasama dahil hindi naman sila licensed. Pero there is, of course, under the law, no, yung ibang practice yan na bakit ka nagpa-practice ng medicine kung hindi ka lisensyado. But, of course, do sa mga medical mission, meron tayong tinatawag na direct supervision of a licensed physician. Kaya dapat, yung kung sino man yung magiging liable doon, yung may lisensya at nagbabantay. Kasi nandun siya nakabantay dapat siya. Si GP nanonood sa atin, hello daw sa atin. Sino pa bang nandito? Uy, si Alvin El Chico is also watching with us, no? Charity! Si Charity! Jorly Figueroa nanonood din sa atin ngayon. Dr. Mario Fistin, nandyan. Pinapahay si Doc Nemi. Hi, Dr. Mario. Ayan na yung magre-retire na si Dr. Mario, Doc Nemi, di ba? Parang nag-anunsyo siya na magre-retire na siya. Yes, oo. Pero napakagaling na obstetrician gynecologist si Dr. Mario Fistin. Of course. O yan. Okay. Yun muna. So yun muna, for the first batch, po. Ngayon ay yung COVID, sabi nila, Doc, may resurgence sa ibang bansa. Perhaps not in the Philippines, although duda ako, Doc, kasi wala naman ang nagpapatest. So baka parang trangkaso na lang yun. Tapos dinismiss lang, hindi, trangkaso na yun, hindi COVID yun. Pero COVID pala. What do you think?
Yes, actually, sa totoo lang, hindi naman talaga nawala ang COVID sa ating bansa eh. Nagkataon lang bumaba ng bumaba yung mga kaso to the level na hindi na ito naging public health emergency or even yung nagiging health worry na kailangan tayong magbalik doon sa dati nating ginagawa from way back 2020-2021. Kaya lang, importante pa rin na kahit na bumaba ang kaso, kung may mga kakilala tayo na sinisipon, nilalagnat, yung mga typical na simptomas, kailangan pa rin natin gamitin ang ating standard health protocol. Kung kailangan na mag-absent ka muna sa trabaho, gumamit ka ng mask, maghugas ng kamay ng mas madalas, yun pa rin naman. So in reality, there may be cases of COVID in our country. And as far as I know, do sa latest report ng Department of Health, yung number nga natin daw, kung ikukumpara doon sa datos ng isang taon, mas mababa pa yung kaso ngayong taon na to kaysa nung isang taon. Kaya naman hindi rin sila nag-aalala. I see. Pero mukhang hindi naman accurate yung datos. Kasi una-una, sino bang ikaw yung ba nagpapatest? Pag may flu-like symptoms mo ba kayo, nagpapatest? Wala nang nagaganon. Unlike dati, obliged tayo lahat. Every Wednesday, dati Ate Vin, naalala mo, sinusundot yung ilong natin. Wala nang ganon. Wala nang ganon. Wala na rin requirements, Doc, na bago ka pumasok, pag after mo magkasakit, magpapacheck. Walang ganon. Kaya I'm not too sure about the accuracy of the data, Doc. Actually, ang tawag doon sa sinasabi mo, Alvin, ay under-reporting. Kasi nga, baka mamaya may simptomas ka, pero akala mo trangkaso o akala mo simple lang ito, hindi ka na na-test, hindi naman siya nabilang. Deadma. Okay. Na-deadma siya. Oo, ganun yun, Ate B. So ano na, Doc, kunwari nandyan lang siya, ang COVID ba, kailangan pa ba natin ituloy mga vaccination na dati nating ginagawa? Very good question, Ate B. Just like yung flu na taon-taon, meron na tayong mga new strains of flu vaccines, meron din tayo sigurong payo, lalo na dun sa ating mga vulnerable sector na magpabakuna pa rin against COVID. At sino yung mga vulnerable sectors natin? Siyempre, una na dyan yung ating mga senior citizen na may mga comorbidities. Siyempre, yung ating mga pasyenteng immunocompromised o mahina ang kanilang resistensya. Kasama na dito yung mga pasyente nating may cancer, yung mga pasyente nating may mga infection na medyo severe. At siyempre, kung ikaw ay isang taong talagang maraming mga sakit na pinagsama-sama, ikaw ay may high blood na stroke ka, na atake ka pa sa puso, mas maganda sana bakunado ka kasi alam naman natin, etong mga mahihina resistensya, ang mabilis na magkaroon ng severe kind of infection. So kung parang trangkaso na lang naman siya, Doc Nemi, kailangan pa rin, you think kailangan pa ng general public ng panibagong vaccine? Kasi when was the last time na na-boost tayo? 2 years ago? 3 years ago? Yes, so mga 3 years ago yata. 3 years ago, ano? Kailangan na ba ulit ng general public ng panibagong booster? Pipila ulit tayo para libre? Or no need? Kasi parang trangkaso na rin lang naman siya eh. Actually, napakaganda ng tanong mo, Alvin, kasi sabi mo general public. General yung public, general public, hindi kailangan. Kasi nga, majority of the general public have good immune system, low risk sila para magkaroon ng severe na infection. Kaya kanina yung in-specify ko lang, yung mga high-risk population, yung mga vulnerable sectors in our society. Ang tanong ko, saan nga ba nakakapagpabakuna ngayon? Hindi ko na alam. Kita mo, hindi mo na maalala. At wala na sa barangay health, wala na sa city hall. Wala na rin dun sa mga parking lot. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Vulnerable sector, no? Actually, hindi na ino-offer siya ng in-mass scale ng mga local government unlike before, di ba? So ngayon, kailangan ka talagang pupunta sa doktor. At usually, ang mga pulmonologist o yung mga pulmonary medicine specialist ang nag-administer nito. Kasi nga, yung kanilang practice is dealing with pulmonary and even yung mga infectious disease specialist natin, ginagawa rin yung pagpabakuna. So ibig mong sabihin, if you have the money, may available yan sa market. Kasi nagpa-vaccine ako, pro-flu naman vaccine. No last time bago ako bumiyahe, Doc, may available na yung para sa yung bago nilang, how do you call that? Parang series ba yun? Strain. Bagong strain. Pero wala akong nakita na para may yung COVID allowed din. So meron sa market. If you have the money. Pero kailangan i-order specifically. So you order from abroad. In the Philippines, wala. Oo. Ayun, yun Ate B. Update yung mga vaccine. Pati COVID.
kung kayo ay nasa Oo. vulnerable sector. So yung mga lola namin, kailangan pala natin, actually Oo. nanay pala, no? Hindi pala Nanay lola. din, nanay. Pag lola Oo. na natin, medyo 100 years old na yun. Oo. Yung mga Pero nanay hindi naman natin, siya kamahalan, Doc. oo. Magkano presyo? Hindi naman. Pero siyempre, unlike before, na libre lang siyang ina-administer, ngayon, siyempre, for a fee na yon. Okay na rin. Okay. Sige. O, sige. Ate B, baka may second batch kang babatiin ulit, please. Bago ako magtanong na susunod. At Vin, sige, magtanong ka na kasi hindi ko mahanap ngayon. Medyo Ayan, nawala. si Arnulfo, Arnulfo Hala at si Dolores Paglumutan Funson. Good morning, watching from Trento, Agusan del Sur. Si Dara ba, nabati mo na? Oo, ay nako, forever loyal yan. Kaya nga, Marikit-Kit Pangilinan Rivera. Ayan. Good morning, Marikit-Kit. Hindi, magtatanong sana ako kay Doc kasi naging issue din. Doc, napansin, I don't know kung ako lang nakapansin, in Mindanao, dumadami yung kaso ng Mpox. Naalala mo pa ba yung Mpox, Ate B? Yes. Doc, naalala mo pa yung Mpox, yung monkeypox dati, ngayon Mpox na. Bakit nagtataka ako ba't dumadami yung kaso doon sa parting Mindanao to? Alam mo, napakahirap mag-speculate kung bakit tumataas, Alvin. Pero alam kasi naman natin, yung manner ng transmission ng Mpox is really more of direct contact. Kaya naman importante dito na yung skin-to-skin contact, sexual contact, yung mga yan ay mga modes of transmission ng Mpox. Kaya dapat siguro tignan din natin sino ba yung mga naapektuhan, meron ba silang irregular practices na ginagawa, nagkaroon ba ng nag-aggregate in one area, nagsama-sama in one place. Kaya dapat siguro pagka ganon, bukod sa titingnan natin yung datos ng dami, dapat tignan din natin yung circumstance. Ano ba yung nangyari bago yun dumami? So pag meron kang Mpox, yung pupuntahan mo ba mga internist din? O ibang specialty naman yun? Yes, oo. Internist din, pwede. Kasi kaya naman, lalo na ng mga infectious disease specialist na tignan ang Mpox. Pero dahil nga ang pinaka-common na manifestation ay sa balat, karamihan pumupunta sa dermatologist. Ang mga dermatologist naman, separate pa yan sa internist. Although dati kasama namin sila sa grupo namin, ngayon nagkaroon na sila ng separate group nila, mga dermatologists. Ayun yung Philippine Dermatological Association naman. Ayun, okay. So usually, tama ka, now I remember, parang binanggit ng DOH yun, na ang unang nakakadiscovery ng kaso ng Mpox ay mga dermatologist. Kasi Ate B, ang unang manifestation, akalain mo, oh no, may skin disease ako. Oo, balat eh. So pupunta siya ngayon sa dermatologist. Although pag meron ka na niyan, Doc, death sentence ba yung Mpox? Hindi naman, di ba? Marami naman nabubuhay sa Mpox. Yes, so marami nabubuhay sa Mpox kasi it's just a viral infection na kung tutuusin, self-limiting. Ano ibig sabihin ng self-limiting? Kahit wala kang gawin na intervention, gagaling ka. Yun nga lamang, meron tayong tinatawag na period kung saan magkakaroon ka ng mga manifestation, and as long as malakas ang iyong immune system, it will go away by itself. But it looks really, really bad kasi if you see it, kakabahan ka talaga. At pag nagkaroon ka, kasi it looks ugly. Di ba, Doc? Ang itsura niya, pangit. Yes, oo. Para kang may mga pigsa-pigsa sa iyong balat. Oo. Doc, yung mga nabanggit po ni Alvin kanina, no, puro infectious yan. Kadalasan kapag infectious na mga sakit, yun yung parang nasa priority ng mga doktor kasi nakakahawa. Mpox, COVID. Eto, total, kayo ngayon ang incoming president po ng Philippine College of Physicians. Ano yung mga priority nyong issues ngayon in terms of illnesses? Magandang tanong yan, Ate B. Of course, nito nakalipas na mga taon, alam naman natin ang talagang naging priority ng mga ibang mga presidente ng Philippine College of Physicians ay yung infection, lalo na yung COVID. And now that the cases of COVID are really on the low, hindi naman natin sasabihin totally wala, it would still be part of our concern na gagawin ko as President of Philippine College of Physicians. Parte yan ng aming pagtutuunan ng pansin. Subalit, mas importante nating pagtutuunan ng pansin yung mga leading causes of death in our country, Ate B. At ano ba yung top 3? Number 1, pagkakaroon ng heart attack. Number 2, pagkakaroon ng stroke.
And number 3, cancer. Yan yung leading causes of death sa ating bansa. At yung tatlong sakit na yan are all handled by internist at one point. Except of course, kung kailangan ng operation, kailangan do sa mga cancer, then we also need the help of our partner surgeons. But for the next year, that will be our main focus, and especially putting it in the context of the universal healthcare. Alam naman natin na itong universal healthcare is something that has been there for a couple of years now, but the implementation is ngayon pa lang unti-unti nating nararamdaman. Kung kaya't parte ng aking presidency ay yung to disseminate the information about how we as internists or internal medicine specialists can be part of the universal healthcare sa Pilipinas. Bakit hindi pa ba? Ano bang kulang pa? Kasi yung tinatawag nating definition ng primary care, no? Yung primary care, ang universal healthcare kasi says that all Filipinos should be under the care of a doctor na primary healthcare. And yung primary healthcare kasi sa atin dito sa Pilipinas, kailangan i-define natin ito as doctors who see the patient first contact. Sila yung unang makikita ng pasyente. And therefore, hindi kaya ng ating mga family physicians lamang. Kasi sa buong bansa, sa dami ng mga doktor, pasyente rather, buong Pilipinas, hindi lamang family physicians ang nangangailangan maging primary care physicians, pati internal medicine. And although a lot of us, Ate B, I must admit, are subspecialists. Ano ibig sabihin? Hindi na kami nag-concentrate dun sa unang kami yung pupuntahan, kung di kami na yung referral. Diba kapag na ikaw ay nireferan, oy, kailangan kang pumunta sa specialista ng puso, sa cardiologist, specialista sa diabetes, endocrinologist. So, yun na yung kami ang tinatawag na referral ng mga primary care. Pero there are some of us who still need to practice primary care practice for the benefit of the Filipinos. Remind ko lang, Ate B, yung ating mga viewers, magpadala na kayo ng tanong ninyo kay Doc kasi we will be ending in 10-15 minutes. Tapos na tayo. Kaya samantalayin niyo si Doc Nemi, magalingin ng doktor. So, ang magiging focus ng leadership ni Doc Nemi is on the non-communicable diseases. Non-communicable yun, hindi ho ba, Doc? Yung mga cancer, mga sakit sa puso. Pero these are fatal. Medyo magiging fatal itong mga ailments na ito pag dumapo sa inyo. So yun ang focus mo, Doc. These are also lifestyle diseases, Doc, no? Hindi. Tama. Actually, yun eh. Yung ating non-communicable diseases na sabi nga ni Alvin, ito ay nagkukuha mo hindi dahil ikaw ay nagkaroon ng virus, ng bakterya, kung hindi dahil sa iyong lifestyle, sarili mo. Yeah. Ikaw ang may kasalanan kung ba't napunta tayo dyan. Pag magpapa-funrun ka, sasali kami ni Alvin. Aba, sige, oo naman. Di ba? Pwede din yun, partner. Kaya lang, tama ka rin na kailangan yung PhilHealth. Dapat talaga pagandahin pa natin yung PhilHealth, Doc. Kasi maraming namamatay na hindi nga nakakita ng doktor dahil lalo siyang magkakasakit pag naningil na yung doktor. Siyempre may gastos, hindi ho ba? Maraming ganung kaso, Doc Nemi. Yes, di ba nga? Yun yung malungkot na reality sa Pilipinas. May mga kababayan tayong namamatay nang hindi malang nakakita ng doktor. Yes. Not just because wala silang pera, but because in their locality, especially those na nakatira sa mga far-flung provinces, talagang kakaunti lang ang doktor at oras ang bibilangin para lang makapunta ka sa doktor. Yeah. At saka, Doc, ni mo napansin, I don't know kung parang specialization mo rin, dumadami yung dialysis center. So what does that tell you pag dumadami, Ate B, ang dialysis center? Ibig sabihin may demand. Ibig sabihin may dumadami ang pasyente na nagda-dialysis. And it is it is worrying, Doc. Is it not? Hindi sa prevention nakatuon, I mean. Yes. Dialysis ang gusto nila. Reactionary. Yes. Ang ganda na sinabi mo, Ate B, kasi sa totoo lang, sabi nga ni Alvin, dahil dumadami ang dialysis centers, ibig sabihin, doon tayo nakafocus, doon sa complication ng high blood. Pero bakit hindi tayo napupunta doon sa prevention? Sabi nga ni Ate B, exactly. Ma-prevent yung kidney damage by good control ng diabetes, good control ng high blood. Bakit hindi natin doon pagtuunan yung pansin? Bakit doon tayo sa komplikasyon kung saan wala ka na halos magagawa?
Ay Doc, may Tama. chichika lang ako sa inyo ha. Sa Singapore pala, nakapasok yung kanilang mga telepono, mga devices sa app. Na kapag sila ay nakaka 10,000 steps every day, meron silang mga discount, mga perks. Yun. Yung Maganda parang yun. pwedeng Maganda nga pang-coupon yan. to buy stuff. Oo, Alam mo to yun, entice, parang to encourage, di mas ba? People to proactive siya do instead an of nagre-react lang sa sana pwedeng gano'n ano, lalo na yung I don't know how you'll do it, Doc, pero baka pwedeng yung magandang challenge. Hindi. Very ano yan, very techy and very digit Hindi. up, very Pero current. first of all, in fairness naman sa Pilipinas, hindi naman kasi tayo, ang Singapore naman is way, way smaller than the Philippines. It's just, you know, a tiny island lang, no? Kaya sa atin sobrang laki naman. But in Oo. some places, pwede mag-pilot, no? Like in BGC, masarap maglakad. Alam mo, Versus nilakad ko, ngayon, Makati. hanggang BGC kanina. Oh. Napasapa ako. Pero, O maglakad ka sa Tala, Caloocan or Camarin, Caloocan. Tingnan natin kung kaya mo. Maglakad ka doon ng ilang kilometro. See? Magkakaiba kasi ang itsura. Kung BGC ka, walang problema kasi maganda yung BGC, maganda yung security. O maglakad ka doon sa Isla Puting Bato. Ganun kahaba, ano. Tingnan ko lang. Takbo ko sa Isla Puting Bato. Ibig sabihin, magkakaiba kasi yung itsura. Di ba? Paano ka naman gaganahan? May mga basura sa madadaanan mo. Basura. Yeah, yung things like that, Doc. Hindi ba? Tama yun. Tama yun. Kasi sa totoo lang, pero maganda yung suggestion ni Ate B na gawin nating proactive at gawin nating parang merong positive reinforcement and reward. Yes. Tapos, sabi nga ni Alvin gawin natin sa isang lugar muna na maliit. Yung pilot muna. Let's say partner ka ng SM. O di ba, ang laki-laki ng Mall of Asia. Lakarin mo yung buong Mall of Asia, pabalik-balik ka doon. Makakahigit 10,000 steps ka doon. Oo, at saka lahat, di ba sabi nga natin nung election, mga bata ang involved. Bakit sa healthcare, pwede nating i-maximize yung running community ng mga bagets. Pag body system kayo, meron kayong free coffee, di ba? Yung mga ganyan. Oo, di ba? I mean, kaya, di ba, Doc? I mean, we're here at excited. Kaya yan. Basta maging creative tayo. Yeah. O, Doc, basta nandito kami ni Alvin, ha? Sige ha, I'll count on that. Okay, thank you, Doc. Doc, let's accommodate some questions na hiwalay naman sa topic na pinag-usapan natin. And kung hindi kayang sagutin, just tell them na kamo mas maigi siguro na pumunta sa talagang specialist, Doc. Okay? Ate B, you start. May mga tanong ka ba dyan na nakita? Start ako sa ilalim. Si Rinalyn, hello sa iyo. Si Dara, sabi sana daw merong 10,000 steps and dami na daw siguro niyang coupons by now. Sa Singapore kasi yan. Gunter Sikihor, sa amin, Doc, sa probinsya, ang daming complaint tungkol sa mga district hospitals. Paano yun? Paano yan? Paano yung district hospitals? Oo, kasi siyempre alam naman natin the district hospitals are under both the Department of Health at some of them are also under the local government, di ba? Of course, since decentralized na yung ating healthcare system, devolved na, kailangan natin ng support ng ating local government para ma-improve ang services ng district hospitals. Kung kaya't maaring hindi ito sakop namin sa Philippine College of Physicians, pero hihingi tayo ng tulong siyempre sa ating mga local government units para naman tulungan na ma-improve ang ating mga district hospitals. Okay. Doc, pag may initial project ka na as president, don't be shy. Sabihan mo kami, feature natin dito. Kahit buong show, feature natin. Kung naman yung proyekto mo, ha? Okay. Sabi ni Ma'am Corito Season, please ask your guest physician tungkol sa, ito hindi ko alam kung para sa ito, parathyroid adenoma. What are the symptoms to experience that will tell you to already have an operation to have the adenoma removed? If no or delayed operation, what are the adverse consequences? Ano ba yun, Doc? Thyroid yan. Parathyroid adenoma. Ano yun? Ako, eksakto yan, Alvin. Kasama yan sa akin subspecialty na endocrinology. Kasi yung ating parathyroid, yan yung ating mga organs sa likod ng thyroid gland natin na ang purpose ay i-control yung level ng calcium sa ating dugo. Kung kaya naman, kapag ikaw ay nagkaroon na apat na maliliit yan na organs, at kapag isa dyan nagkaroon ng bukol or lumaki, nagpo-produce sila ng excess hormone na kung tawagin ay parathyroid hormone, tataas ang calcium ng isang pasyente. At ang epekto nito, hihina ang buto kasi mababawasan ng calcium yung buto niya, tataas yung calcium sa dugo at pwedeng magkaroon mga tinatawag na mga calcification o naninigas sa iba't ibang bahagi ng pangangatawan, pati na rin yung utak. Kaya pagka ganito, kailangan nitong operahan
para makontrol yung level ng calcium sa dugo at mag-normalize. It therefore requires hindi lang kagaya namin na endocrinologist, kundi even surgeons. Kaya dapat magpakonsulta po talaga kayo, lalo na po sa isang endocrinologist kung kayo may parathyroid adenoma o yung bukol sa parathyroid. Is that a serious disease? Can it be fatal or hindi? Kaya yan? It can be fatal, especially if your calcium levels sa dugo ay sobrang taas, Alvin. Pwede kang magkaroon ng panghihina at pwede rin magkaroon ng tinatawag nating effect sa puso. Magiging irregular ang iyong puso kapag sobrang laki din at taas din ng calcium, at especially sa buto din. Sorry, nalilito ako. Hindi ba may mga commercial? Sabi, pag bago ka tumanda, mag-calcium ka para maprotektahan yung buto mo. Tapos ngayon, meron din palang kaso na nasusobrahan ng calcium. Are we talking of the same calcium? Yes, or different calcium? The same calcium. Pero kasi yun nga yung doon dapat tayo mag-ingat, Alvin, na hindi lahat ng tao dapat left and right umiinom ng calcium. Kapag nasobrahan ka ng calcium, may masamang epekto din ito. Talaga? So hindi pala yun yung umiinom. Di ba may gatas, may ganong commercial, parang may gatas yun, iniinom ng matanda. So hindi rin advisable na uminom ng gatas na may calcium? Yung sa gatas kasi konti lang yung calcium na laman nun, kaya okay lang. Pero yung mga umiinom ng calcium supplements na in the form of tablets, sobrang taas yung level ng calcium minsan doon. Yun ang dapat hindi ka umiinom kung walang advice ng doktor. Kasi kung kulang ka naman sa calcium, masama rin. Yes, oo. At Doc, hello, shout out rin kay Doc Mia. Kasi si Doc Mia, Doc Mia! Mga kaibigan ni Doc Nemi yan. Pero yun pala, no, I guess, Doc, hindi lang sa calcium, pati yung mga supplements. Dahil kami, ang publiko, pag nakita namin sa TV, bibilhin namin yan. Yes, totoo yan. Pag may endorser na celebrity. Totoo. Maybe pwede mong advocacy yan, Doc, no? Yung mga false claims. Yes. In fact, kasama yan sa aming mga ginagawa ngayon na kung may mga misinformation na nakikita kami, lalo na sa social media, parte yan ng aming mga ginagawa para i-correct yung mga misinformation. And Doc, yung deepfake, victim rin kayong mga doktor, di ba? Yeah. Totoo yan. At ako yung isang biktima din dyan. Kaya alam ko yung deepfake na nangyayari sa medical field. Grabe. Baka pagkatapos ng term ni Doc Nemi, puti na yung buhok niya. Sobrang dami na issue. By the way, Doc, si Doc Louie Gutierrez nandyan din. Kung hindi rin magpapatalo ito sa kung tikas ang pag-uusapan, Doc. Naku, si Doc Louie Gutierrez pa ba? Sabi niya, DOH Hospital sa bukas, bagong urgent care ambulatory centers to augment local government health centers daw, Doc. And happy World Thyroid Day today. Ayan. Yes. It is the World Thyroid Day today, May 25, all over the world. And ito ay parte rin ng International Thyroid Awareness Week. Yeah. Why should we be aware? May bukas daw. Ano daw? Hindi, may bukas daw muna. Ano ba yung bukas? Ito yung program ng Department of Health yan na to augment nga yung tinatawag nating mga lack of healthcare facilities sa mga hospital, sa mga provinces natin. Ito ay under the project yan ni Sec Ted Herbosa. Kaya naman kaka-introduce lang din niya yan, and meron tayong nung time na siya ay naging naimbitahan namin sa convention ng Philippine College of Physicians. Isa yan sa mga binita niya na maaring mapuntahan ng mga pasyente sa mga iba't ibang lugar, lalo na sa mga probinsyang kakaunti lamang ang mga hospital. Oo. Dahil World Thyroid Day, no? At yan naman ang iyong expertise. Siguro, at least sakyawan natin, ano ba yung silbi ng thyroid natin at bakit may World Thyroid Day? Ang World Thyroid Day, of course, yung thyroid natin, yan ay... Nasaan ba yung thyroid muna? Nasaan muna yung thyroid? Sa ilalim ng Adam's apple? Yes, ilalim ng Adam's apple, pang mga dalawang mga daliri pababa, yun na yun. Doon ka makakakapa ng iyong thyroid at dapat wala kang makakapa, flat dapat yan sa normal na tao. Kapag may nakapa ka na parang bukol o matabang bahagi dyan habang lumulunok ka, pag lumunok ka dapat aakyat bababa yan eh. At kapag habang kinakapa mo, meron kang nakakapambukol na gumagalaw sa ilalim ng daliri mo, malamang meron kang mass, bukol, or goiter. Kung kaya naman, ito yung importanteng magpakonsulta sa mga doktor para malaman kung meron kang ang goiter. Ala, Doc!
Hindi, wala. Wala masyado, Doc. Nainis ka? Sorry. Kasi kung meron namang bukol, o di diretso. After ng show, kikitain ko na si Doc Nemi. Oo Kasi naman. may gagaling pa bang espesyalista dyan. Nandiyan na si Doc Nemi, presidente pa yan ng grupo, di ba? Si Doc Nemi na kaagad. Sorry, niloloko ko lang si Doc. Wala naman. Go ahead, TV, meron pa naiwan. O si Dara Delgado, paano po Hi, Dara. Sabi niya, marami na po bang cases ng MPOX sa Pinas? Paano mapiprevent yung MPOX? Go. Same as, hindi pala ako. Dahil alam nga natin, di ba, na ang mode of transmission nito ay direct contact. So, syempre, kapag alam naman natin na may mga tao ng may mga skin manifestations ng MPOX, importante na wag na tayong lumapit na yung to the point na shake hands or rubbing elbows or magdikitan ng balat. Dapat talaga iwasan na yon. At syempre, kung alam mo namang ikaw mismo ay may sakit nun ng MPOX, dapat i-isolate mo na yung sarili mo hanggang sa gumaling ka. Kasi sabi nga natin, since ito naman ay gumagaling, hintayin mo na lang na mag-dry up lahat ng lesions mo at pag sigurado ka ng okay ka na at saka ka na pwedeng makipaghalubilo sa mga taong mararami. Yes. Pero hindi naman Doc, hindi naman alarming yung kaso. Although may manaka-naka, merong sumusulpot na kaso. Hindi naman ito parang COVID, na ganun karami may hindi naman. Hindi ito kagaya ng COVID, kaya ng alam natin at ito naman ay madaling na ma-manage at hindi dumadami. Ayan. Okay, sige. So magpapalo na tayo, kukuha na tayo ng parting shot sa ating Doc Nemi, sa pinakamamahal. Sana sa sobrang busy niya, mapagbigyan pa rin tayo pag mayroong mga issues na kailangan yung expertise niya na Doc. Anong parting shot? Paano gusto niyong impormasyon sa ating mga kababayan? Unang-una, salamat sa pag-imbita sa akin sa inyong show at gaya nga nung nabanggit natin kanina, no, marami po tayong mga health issues na kinakaharap sa ating bansa. Ang COVID, maaring ang malpractice, at ngayon nga po alam natin na sa darating na taon, pagiging presidente ko po ng Philippine College of Physicians, pagtutuunan natin po ng pansin yung mga non-communicable diseases sapagkat ito po talaga yung nakamamatay. Kung kaya't i-advocate po namin ng healthy living at syempre hingi tayo ng tulong sa atin po mga kababayan para kung ano man po yung programa ng Department of Health at ng Philippine College of Physicians, sana po masamahan nyo kami at kasama dyan yung healthy lifestyle. Sabi nga ni Ate B kanina at silang dalawa po ni Alvin ang magiging advocates natin for healthy lifestyle. Count us in. Super allergic po ako sa diabetes dahil sa tatay ko nangyari sa lahi. Support tayo. For you. Doc, yung diabetes ba ko mag-refresher topic kami? Sa iyo din yon? Yes. O ibang expertise diabetes? Yes, ang diabetes is under endocrinology and of course yan din ng ating palaging number 1 na ginagamot as mga endocrinologists. Tsaka yan ang dumadami din yung kaso, Doc. Di ba ang susunod mo pag may diabetes ka, may chance ka talagang mauwi sa dialysis, ano po? At heart attack. Correct. Yes. Heart attack. Higher risk sa cancer, di ba? Yes, so kaya nga yung ating top 3 causes of death, malamang nangyayari diyan sa mga pasyenteng may diabetes din. Correct. Okay, sige. So may time ka pang mag-consult ng pasyente mo o wala na talaga sa dami ng administrative work, no more time? Meron naman kasi sa totoo lang ang work naman na bukod sa meron naman ako mga clinic schedules na yung iba nag-extend even after office hours. So kaya pa naman. Nakakapag-practice pa ako at nakakakita. I love seeing patients and making them well. But you take it easy because you're not getting any younger also. Palang bata, pero yung... Hindi, tsaka yung stress. Alam mo, malaking factor din yung stress, Doc. Nakakasama yung stress. Akala mo lang wala, di ba? Hindi, kaya ko to. Superman ako. Pero pag may stress ng kalakip, Doc, naku, be careful, okay? Tama ka dyan. Thank you. Thank you very much for that. Maraming salamat. Thank you. Ang paborito po namin si Dr. Nemi Nicodemos, ang incoming president ng Philippine College of Physicians. Congratulations, Doc. Maraming salamat. Happy Sunday. Happy Sunday. Thank you. Bye-bye. Bye, sabi ni Lily. Okay, thank you. Maraming salamat kay... Talaga na-miss ni Lily mag-live, Ate B. Kasi matagal-tagal na raw siyang hindi nagla-live. Maarte to eh. 5 years old na si Lily. Parang kailan lang. Hello, baby. Sama natin yung pets ulit, Vin. Kasi di ba nangyari yung may bad news rin sa mga pets, di ba? Binasa rin. Oo, grabe. Next time mo, next time. Nasa si ano?
Nasaan si Uni? Ito kunin ko. Oo, kunin mo si Uni. Total, magkasabay naman sila eh. Si Lily, alam mo naman, yan. Liyan dyan na si Uni parating. Oy, thank you po sa lahat na nag-monitor po sa amin. Danagel, thank you. Si Louie, may tanong pa pala si Louie, hindi ko natanong. Sorry, na-miss namin Louie. Na-skip kasi eh. Maraming salamat po. So, magla-live ulit. Ayan na! Uni is there, Lee. Say hi. Hi, Uni. Hello po. I love you so much. Sige ho, alam niyo, importante po na i-share ninyo yung content natin dito. Kasi Oy, share nyo. Impormasyon, tamang impormasyon na pangkalusugan. Dahil yan po, dyan natin mapapangalagaan ng ating mga katawan, kung tama po ang ating mga information. So, anyway, kasama po tayo ng mga kaibigan nating doktor na nilalabanan yung mga fake news at mga fake information. So, mag-iingat po tayo. Pero ito, legit, please share our content para mas marami pa po tayo matulungan. Ano po? Ako po yung nalimutan. Ate B, si JB Francisco, ba nabati mo ito? O na-miss natin? Where? I can't see. O mag-greet Jessica, pa. Jessica Cleofe. Nabati mo ba yun? Ito ngayon pa lang. Hi, Jessica. Oo nga eh. Hi, Jessica, JB. Sorry, hindi natin natanong ni Jessica. Sorry po. Schedule natin yung, Vin, schedule natin yung diabetes. Tsaka, isisingit ko later on, yung pinagtatrabahuan kong hospital, magkakaroon ng dialysis center din eh. Yay! So, ko rin. Charity hospital ito dyan sa May Paranaque. Ayan, so, good. Hopefully ma-ilon. Feature natin. Si Alvin Alchico po ito. Bye-bye. With Lily. And Ate B with Uni. Until next time, dito pa rin sa Thank You, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Bye. Doc. Forever.